Nakikita ng mga analyst na nagiging malaking problema para kay Luka yung attitude nito na madalas nagiging reklamador pagdating sa mga tawag ng referee, na parang nakikita naman natin na nasa lugar yung pagrereklamo nito. Lalo't parang pinag-iinitan na nga raw to ng mga official simula nang mapunta sa LA Lakers. Mula sa mga nagdaang games niya sa Lakers, at isa yan sa maaaring maging malaking araw na problema nitong si Luka kung magpapatuloy yung ganitong klaseng pag-uugali niya. Yan din kasi mismo yung nakikita kung bakit mas lalong umihigpit yung mga call sa kanya ng mga referee o official, meaning na lalo lang umiinit yung mata ng mga official pagdating dito kay Luka. Sa nangyaring laban nila kontra dito sa Brooklyn Nets, sa dulo ay tinalo sila niyan at una rin nila mismong talo since nang ma-injury itong si Lolo Bron. After ng laban na yan, naglabas ng sama ng loob itong si Luka na hindi nga raw fair yung naging tawag ng referee, na mismong kita rin naman natin, di ba mga pare ko, masyadong obvious na nakakakuha rin ng mga criticized words yung mga referee na to, dahil hindi naman nga raw talaga patas yung naging tawag ng mga to sa nangyaring laban na yan. Meron kasing senaryo sa laban na yan na obvious talaga na dapat meron tawag ang referee sa ginawa ng Brooklyn player na to sa pagtulak kay Luka, pero hindi yan tinawagan ng foul. At meron pang iba na mismong ito ng si Luka yung humihingi pero no calls pa rin yung tinatawag dyan. Kaya obvious nga raw talaga na hindi patas yung naging tawag ng referee sa nangyaring laban na yan, na parang sa mga nagdaang games nga raw talaga nitong si Luka sa Lakers napag-iinitan na to ng mga official. Dahil nga masyadong nang nagiging reklamador itong si Luka, kaya nadadamay pati ang Lakers sa napag-iinitan ngayon ng mga official sa Western Conference. At nakikita naman ng marami, ewan ko lang sa inyo mga pare ko kung napansin nyo rin, dahil since sa 10 games nitong si Luka sa Lakers, meron agad tong dalawang technical foul simula sa Denver Nuggets at LA Clippers. At masyadong manipis naman nga raw yung tawag sa kanya pagdating sa mga offensive fouls. Sa nangyaring laban na yan ng Lakers kontra sa Brooklyn ay gumawa itong si Luka ng 22 points, 12 rebounds at 12 assists in 41 minutes in game. At pangalawa sa triple-double niya na nangyari sa Lakers. At ayon nga rin mismo dito kay Luka na in the end of the day marami rin talagang naging problema at kakulangan ng Lakers na dahilan kung bakit sila natalo dito sa Brooklyn Nets. Hindi lang yung mga miss-call ng refs na kinikriticize nila, kundi pati na rin syempre yung unhealthy roster nila bago pumasok ang playoffs. At syempre litaw na litaw nga rin daw dyan kung gaano kalaking kawalan itong si LBJ ngayon. At kitang kita na sobrang laking bagay yung mawawala sa Lakers sa oras na wala sa lineup itong si King LBJ. At malaking problema pa dyan, 2 to 3 weeks ang binigay na maaaring ipahinga nitong si LBJ dahil sa injury na nakuha nito. Kaya paniguradong may malaking problema nga raw itong Lakers bago pumasok sa playoffs. Yan yung malaking kakulangan ngayon na kailangan mapunan nitong Lakers. Sa kabilang dulo itong si JJ Redick naman nakita yung malaking problema ng Lakers na isa rin mismo sa nakitang rason bakit sila tinalo ng Brooklyn Nets. Dahil sa malaking numbers of turnovers yung nagawa ng mga to. Meaning mga pare ko na hindi lang basta nga raw tawag ng referee yung nakita nila, kundi yung kakulangan sa lineup at ito mismong performance nila. Sa nangyaring laban nila sa Nets, nagtala ng 15 turnovers yung mga to at talagang bumagsak yung defensive rates nila sa nangyaring laban na yan, na mismong naging dahilan kung bakit nakagawa naman ng 40% 3-point field goal ang Brooklyn Nets, na mismong dahilan kung bakit nga raw sila tinalo ng mga to. At ayon na rin yan mismo dito kay Coach JJ, pero wala na rin nga raw talaga silang magagawa at mas kailangan na lang nilang mag-move on at mag-focus sa mangyayaring laban nila dito sa top 4 seed naman ng Eastern Conference na Milwaukee Bucks, dahil paniguradong mas mahihirapan sila sa mangyayaring laban na to. At kailangan nga raw ng mga to na makakuha ng mas mataas na defensive at offensive ratings bago to makapasok sa playoffs, at mag-focus kung paano mababawasan yung mga turnovers na ginawa nila sa nagdaang dalawang games nila. Ang Lakers nasa pangatlong spot na ngayon ng Western Conference, na mismong nakikita rin at ini-expect na talaga ng mga analyst after na ma-injury itong si LBJ na babagsak nga raw talaga yung mga to, dahil hindi naman talaga nila ma-maintain yung winning streak nila. At ang masama nga dito ay makakuha pa sila ng lose streak bago pumasok itong playoffs, na maaaring maging rason ng pagbagsak nila sa positioning
Dahil nakikita rin naman mismo ng mga analyst na hindi pa ganun nila nakikita na kayang i-handle ni Luka yung mga critical situation na maaaring mangyari sa Lakers bago pumasok sa playoffs. Yan yung nakikita nila na maaaring maging problema pa ng Lakers pagdating sa positioning sa pagpasok ng playoffs. Kung lang mga pare ko kung makakakuha ng lose streak itong Lakers sa 6 na games na yan na lalaroin nila bago ang playoffs. Yan yung nakikita kasi mga pare ko talaga ng mga analyst na maaaring abutin itong Lakers ngayon nang wala si LBJ. Pero depende pa rin, di ba, kung magkakaroon ng step up sa mga players, lalo na dito kay Luka bilang team leader nila.